Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Daily Tribune 36 minutes ago. PDP spokesperson, attorney Ferdinand Topacio fired back at Senator Risa Hontiveros, accusing her of talking through her hat for criticizing Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tungol. Okay. Topacio defended Tungol's statement that newly elected senators can only take their oath as senator judges once the 20th Congress convenes on 28 July, saying the Senate rules requires this to happen before the Senate President. He also called on Hontiveros to stop her prima donna attitude and respect the Senate as a collegial body. Okay, so ang issue dito is ang opinion ni Senator Risa, pwede na daw mag take oath ang mga senator judges starting June 30 alas 12:01. Okay, kasi nag-end na yung term ng 19th Congress June 30 at 12 o'clock noon. Ang sinasabi ni Senator Hontiveros, 12:01 ng June 30, pwede na mag-take oath ang mga senator judges para sa impeachment court under ng 20th Congress. Yun ang punto de vista ni Senator Hontiveros. At pwede na daw magsimula ang impeachment trial. Yun ang nabasa ko sa I don't know anong article yun. Ito naman, nagpahayag si Attorney Reginald Tungol na hindi pwede. Senate rules dictates na ang mga senator judges pwede lang mag-take oath on July 28, yung formal opening ng 20th Congress before the newly elected Senate President. So, dahil sa ganong pahayag ng spokesperson ng impeachment court, yun, criticize siya ni Senator Hontiveros. Todo rescue naman itong si Attorney Topacio. Remember, si Attorney Topacio, siya ang designated spokesperson ng PDP laban pagdating sa impeachment. Kaya may karapatan si Attorney Topacio. Ito yung stop prima donna attitude. Ano bang prima donna? Di ba yung parang siya ang star of the show kung prima donna ka? Ganun ba yun? Di ba sa ano bang kwan yun? Sa balerena o prima? Parang siya ang bida kung prima donna. Kaya ang sinasabi ni Attorney Topacio na huwag ka nang magpabida. Oh, by the way, abogada ba si Senator Hontiveros? Hindi naman ay itong ganitong usapin, more on law ang pinag-uusapan, yung mga ganyan. Kaya ko, mas pinapaniwalaan ko si Attorney Reginald Tungol. Believe ako sa abogado nito kung magsalita very clear. Tapos wala akong nakikitang bias sa kanya. Ang kanya lang, he wants to inform the public. He wants to educate the public tungkol sa nangyayaring impeachment. Hindi katulad yung ibang spokesperson dyan na masyadong bias. Hindi ko na lang banggitin, bias masyado. Tapos palagi nilang criticize ang impeachment court. Kaya tama itong sabi ni Attorney Topacio na
He called on Hontiveros to stop her prima attitude and respect the Senate as a collegial body. Desisyon yan ng mga senador eh. Binoto ng taong bayan yan. O kagaya yung 18 senators. Nagsalita na sila. Bumoto sila. Ito respect eh palagi. Hindi nila matanggap kasi yung pagkatalo eh. Akala nila mananalo sila. Nung nagbotohan, nung June 10 ba yun, akala ni Hontiveros maraming kakampi sa kanilang dalawa ni Senator Coco Pimentel. Kaya nung itinaas niya yung kanyang kamay, who are against the motion, tumingin pa siya sa palibot, tinignan niya. To her dismay, lilima lang sila. Inamin ni Senator Pimentel na nabigla daw siya. Bakit kakaunti sila na nag-against sa motion ni Senator Cayetano? Na bigla siya sa dami, 18 na pumabor. Yun. Desisyon yun ng Senate as a collegial body. Dapat igalang yun. Atat na atat kasi itong si Senator Hontiveros. Pwede na daw simulan ang impeachment trial ngayon eh. Paano masisimulan na wala pang hindi pa nakapag-take out yung mga other members ng Senado? Yung 12 ba? Yung bagong halal. Re-elected. 5 ata ang re-elected, then 7 ang bago. So, anyway, ang usapin dyan is may jurisdiction ba ang 20th Congress doon sa impeachment case? Yun ang unang tatalakayin. Kasi ang sinasabi ng iba, diretso na daw, ilatag na ang ebidensya. Sabi ni Attorney Tongol, narinig ko yung paliwanag niya, ang impeachment court may inherent powers to determine kung may jurisdiction ba ang 20th Congress doon sa impeachment case na sinimulan nila noong 19th Congress na hindi natapos. Bakit hindi natapos? Kasalanan ng mga kongresista dahil kung ano-anong ginagawa. Pinatulog yung 3, ang tagal na natulog, tapos inapura yung isa, pang-4, ngayon, back to sender ang ano. Kaya, sa ngayon, nakikita ko, by July 28, kakaroon ng bagong Senate President, bago na luma. Bakit bago na luma? Kasi ang nakikita ko si Senator Escudero pa rin. At once na Senator Escudero ang na-elect na Senate President, wala na. Dismiss na yung impeachment complaint na yan. Kaya huwag po tayong mag-alala, mga kapwa ko nagmamahal sa mga Duterte. Lusot na si BP Sara sa impeachment. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Paglista, pwede. Ay, bayog pa ito yan dahil sila sa bahay. Yan, may itasunod ko sa... Muralis ka tanda. Sis, mangkunti yung pagkataas. Arnold Claudia. Sino ang di ay? Medyo yung tagpambanggat. Muna ni ang ipambugkos sa ngayero ngatag sa mga tao. So, dagan dito sila kay Lubinta Kabalay ang tabangan og yero. Sige, kuwan yan. Saktong ko na di ka. Laliman, sis. Kol, iba ko. Ito sa tag-iya. Para hari ka, kuwan.
kusog-kusog yun ang ulan. Kabasa man naman kung saan yung ngaran. Daw pa lang stock. Hari inutik pa kayo sa payong ludyang para takap. Trinidad! Napon! Trinidad na sini.